Good morning, good morning. Mahal, mahal na mahal. Mahal na mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal, mahal na mahal. Mahal na mahal na mahal kita sa Panginoon. Habang binabati po natin, sabihin natin mahal. Mahal, mahal na mahal. Mahal na mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal, mahal na mahal. Mahal na mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal, mahal na mahal. Mahal na mahal na mahal kita sa Panginoon. Sing mahal. Mahal, mahal na mahal. Mahal na mahal na mahal kita sa Panginoon. Sa Panginoon. Sa Panginoon. Sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa bagay ito. At muli sabihin niyo po sa katabi niyo, mahal na mahal kita sa Panginoon. And sige po, welcome po sa Christ of the Philippines ng Carlan sa ating Sunday service. At sa pagsisimula po ng ating service, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Let us close our eyes and let us pray. Father, we come to you this morning. Nagpapasalamat sa iyong pag-sustain, sa iyong pag-provide, sa iyong pagkokorek sa amin sa buong taong 2025. And salamat Panginoon sa unang linggo ng taon na ito. Kami po ay magkakasama, having fellowship. And this morning is a celebration of your goodness, of your faithfulness collectively sa buhay namin, buhay ng bawat isa sa amin. Salamat Panginoon, hindi mo kami iniwan sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, Lord, sa kasiyahan, Lord, sa kalungkutan, sa mga paghihirap. Nanatili kang nandyan para sa amin. You are a fighting Father for us. Pinaglalaban mo kami with your grace and truth sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa iyong grace na patuloy naming nararanasan overwhelmingly, graciously, generously sa aming buhay. At sa iyong truth, Lord God, na nagpapakita, Lord, that you are our Lord and you are the God of our lives. Lumalapit kami sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Suriin mo ang aming mga puso, Lord. Tingnan mo, Lord, kung anong nilalaman na aming puso. Lumalapit kami sa inyo, nagpapalinis ng mga kadumihan, kabigatan na aming mga puso, Lord. Unconfessed sins, Lord. Thoughts and feelings, Lord, na hindi align sa aming identity, hindi align sa tamang pagtingin namin sa inyo. Ang mga bagay na ito, Lord, ay nilalapit namin sa inyo at muli naming inaalala si Jesus Christ na nung una ay iyong pinangako na darating sa amin, Lord. And because you are faithful, Lord, Jesus Christ came to us because of your love, na siyang nabuhay, Lord, without sin. Yet, siyang Diyos na naging tao. Yet, Lord, siya ay namatay para sa aming mga kasalanan, Lord. Naalala namin, Lord, that in Jesus, we have redemption from our sins, Lord. We have forgiveness through the cross, Lord. And we are cleansed by the blood of Jesus Christ, Lord. So, this morning and sa buong taon ng 2026, Lord, gusto namin na mag-work, na kami ay kumilos sa ilalim ng iyong biyaya, sa ilalim ng iyong grace, and live by your truth, Lord God. The truth, Lord, of Jesus Christ, the truth of our identity in Jesus Christ.
Holy Spirit, come dwell in this place sa umagang ito. At aming mga puso ay iyong buksan, aming mga tenga ay makinig sa iyong pagkilos, sa iyong pangungusap sa amin, mga nais mong sabihin, nais mong perating, nais mong ipagawa at kung paano mo nais kami makatagpo sa umagang ito. Lord, we are longing na maranasan ka namin, makatagpo ka namin, Lord, in a new, complete, fresh way sa aming mga buhay. Ikaw lamang ang maghari, Panginoon, at sa aming pag-aawitan, pagtutugtugan ay kayo ang aming maitaas, Panginoon, at tanggapin niyo po ang aming papuri. Salamat, Panginoon, be with us this morning. This we pray in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan natin, Panginoon. Ayan. Oh, praise God. Bigla po tumami ang ating mga kapatid sa Panginoon. Sige po, pwede pong batiin uli natin na bawat isa. Sabihin natin, mahal na mahal kita sa Panginoon. Isang Happy New Year po ulit sa lahat. Bati po tayo isang Happy New Year ulit. And this morning, ihanda lang natin ating mga puso as we praise God habang inaalayan natin ng pagsamba ang Panginoon. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Sama-sama nating alayan ang awit ng pagsamba, Panginoon, sa umagang ito. Sambahin ka, O Yahweh. Sambahin ka. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na sambahin. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa iyo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sa sigaw, sa tugtugan, sa sayaw, sambahin kay Yahweh, sambahin. Sambahin natin, Panginoon, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na sambahin ka. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang lahat ng mga nilalang. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa iyo. Walang hihigit, walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, sa sigaw, sa tugtugan, sa sayaw, sambahin ka, Yahweh, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw. Sama-sama natin sambahin. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay.
Luzon. Amen. Sa Visayas, sa Mindanao, sa Pilipinas, sa mga bundok, sa Laguna, sa Nagkarlan, sa CTTV, sambahin ka Yahweh, sambahin. Amen. Let's praise God. Diyos ng langit, sambahin. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw, sambahin ka, O Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw, with one voice sing. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na sambahin ka. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na sambahin natin siya. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Come on, let's clap hands for the Lord. Tuloy nating alayan ng malakas ang pangalakpak ang Panginoon, siyang Diyos nating lahat. Patuloy tayo mag-alay ng awit na pagsamba sa Panginoon sa bagong ito. Let's humble ourselves before the Lord. All the praises. Worship and Jesus.
aming awit ang pagsamba sa iyo, pagkat ikaw lamang nararapat, Panginoon. Ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lang, sa iyo lamang iaalay. Jesus, sa iyo ang papuri. Bigyan natin papuri ang Panginoon. Kaluwalhatian ngayon at magpakailan. Sa iyo ang karangalan at kapangyarihan. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo, Jesus, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo, Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin natin ang Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantay. Oh, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y napapantayan. Jesus, sa iyo, Jesus, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at we give you all the glory and praise, Lord, for you deserve it. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa iyo, Jesus, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. We look unto you, Jesus. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas. Come on, church. Let's praise God. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. O purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kadakilaan mo'y di mapapantayan. O purihin ka, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, higit pa. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit,
mapantayan. Jesus, purihin ka, oh, dakila ka, oh Diyos, maghari ka. Lord, we look unto you this morning. You are gracious, Lord. Kahit kami ay makasalanan, kahit kami ay patay, Lord, kayo ay lumapit sa amin, Lord. And you gave us life, Lord. You gave us Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Salamat, Panginoon. Dakila ka sa aming buhay, Lord. And may we experience the fullness of your grace and your truth in our lives. May we experience you. In Jesus' name we pray. Amen. Panginoon, salamat sa pagpapatunay mo na yan. Ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti sa amin sa mga nakaraang taon at panahon. Hindi ka nagbago, hindi ka nagkulang. Pinatunayan mo na ikaw ay Diyos. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo sa amin, noon pa man. Kaya Lord, as we start this year 2026, we want to humble ourselves before you.
acknowledging that we fall short. Forgive, forgive us kung hindi kami naging vulnerable sa'yo sa mga nakaraang taon. Forgive us if we have this tendency to perform before you. But salamat, Panginoon, that because of the cross, pinatunayan mo na mahal mo kami despite of all our shortcomings. And Lord, we pray this year, 2026, we encounter you in a new and fresh way. We see your continuous goodness and holiness sa aming mga buhay. At because yung dahil doon sa patuloy na encounter namin sa iyo, makita namin kung sino kami sa iyong harapan. And as we have this paradigm shifts na gagawin mo sa aming mga buhay, patuloy nga na one step at a time, we become closer to you and we become like your Son, Jesus. Thank you, God, and ikinocommit namin din, Panginoon, yung aming time ngayon. Mangusap ka individually sa amin. Penetrate our minds and our hearts and our whole being. Transform us and let your Holy Spirit convict us that would lead us to continuous repentance and faith sa iyo. Thank you, God. We commit to you the preaching of the word. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo na. Happy New Year po sa bawat isa. Happy New Year. Yan. Okay. Kamusta po ang pagtugis nyo kay Kristo nung nakaraang taon? Yan. Yan, usap-usapan natin kahapon po sa D Group Leaders Assembly na talagang may direction po sa atin ng ating Panginoon sa atin po sa CTTP Nagcarlan. And as we evaluate po yung ating pagsunod kay Kristo, kamusta kaya siya? Whether you like it or not, whether you are conscious or not, every one of us, lahat tayo may tinutugis o may pinupursue. Siguro, iba sa atin, ang gusto lang natin maging masaya and gagawin natin ang lahat, marami tayong gagawin para lang maging masaya. Siguro sa iba, gusto ko lang ng magandang buhay and we will pursue something na akala natin magbibigay ng magandang buhay. Or marahil sa atin ang hangad lang ay kapayapaan. At gagawa tayo ng maraming bagay para makamit lang yung pagiging payapa o yung iba pag-ibig. We just want love. And gagawa tayo ng maraming paraan para maranasan lang ito. I don't know about you. Anong tinutugis natin sa buhay? Maybe we go to church but do we really pursue Christ? So, again, babalik tayo dun sa hamon po natin last year. So, yung hamon po sa atin ni Pastor Norman, sabi niya, meron siyang proposal sa atin. Yung message niya is actually a proposal. And I praise the Lord for that kasi hindi lang sa pinadali niya yung pag-iisip namin para sa church na ito, pero actually napakahirap po mag-isip ng concept ng message. Pero sa akin natutuwa ako dahil talagang na-catch ko po personally yung gusto ng Panginoon para sa atin.
So, okay lang. So, wait. So again, ang unang pong tanong natin sa bawat isa is, karapat-dapat ba talagang tugisin natin si Kristo? O dun sa mga matagal na dito sa iglesia, ilang taon na po tayo dito, as you discover who Christ is. Ngayon, 2026, deserving ba talaga si God, si Jesus, na i-pursue natin? Is Jesus really deserving to be pursued? Ulitin ko yung tanong. And hingi po ako ng response. Sa tingin nyo ba, nararapat ba talaga si Jesus na tugisin? Sabi po sa Isaiah 55 verse 6, seek the Lord habang pwede pa. Tumawag tayo sa Kanya habang malapit pa siya. Or, tugisin natin ng Panginoon, pursue natin ng Panginoon, habulin natin ng Panginoon. Tawagin natin siya dahil nariyan siya. So, ito pong invitation ni Lord na siya'y tugisin is an invitation of a deep, intimate relationship with Him and a continuous fellowship with Him. And ito pong invitation na po ito ay talaga pong punong-puno ng pagpapala, ng biyaya, ng grace, at talagang sobra-sobra. Sino ba namang banal na Diyos ang gustong makipag-relate sa marumit makasalanan ng mga taong katulad nating lahat? Hindi ba gracious at generous ang Panginoon? Sino ba naman banal na Diyos ang gusto kang makausap? Hindi ba't napaka-gracious at generous ng Panginoon? This invitation is non-threatening. Hindi kanya pipilitin. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, come, let us reason together. Magpaliwanagan tayo. Napaka-gentle ng Panginoon. Na kahit galit na galit ako sa kasalanan, sabi ng Panginoon, halika, magpaliwanagan tayo. Kahit gaano yung kapula, lilinisin ko yan. Hindi ba't napaka-gracious and generous ng Panginoon? Hindi ba't hindi niya tayo pwepersahin? The invitation of God na siya ay tugisin is gracious, generous, and non-threatening, but at the same time, non-negotiable. Ibig sabihin, kung tutugisin mo ako, tugisin mo ako. Hindi kita pipilitin, pero kung talagang susunod ka sa akin, hindi pwedeng hindi mo ako tutugisin. Hindi pwedeng hindi mo ako susundin. Kung talagang may relasyon ka sa akin, hindi pwedeng hindi ka susunod sa akin. Ulitin ko, this is non-negotiable. At yung pagsunod natin, hindi according to our standard ng pagsunod. Hindi tayo ang nagdi-dictate ng rules. It is God who set the standard. It is an invitation na may sense ng necessity, meaning kailangan. We need to respond. Ang relationship kasi ay hindi pilit. Real love is not forced. It must be freely given and freely received. God is inviting us into a love relationship with Him. And it is a journey. And He is inviting us to respond to that love. But He will not force us to respond. Because love will never be love if it is not free. If it is not freely given and it is not freely received, it is not love. God will never demand the perfect love na kailangan
i-execute natin. He will never, He knows hindi natin matatapatan yung pag-ibig niya. But He invite us anyway to love Him back. Not for Him, dahil siya, egoistic siya. Hindi ganun ang Panginoon. But because when we experience Him, it is for us. So, and it must be now. Hindi pwedeng i-delay natin ito dahil yung delayed response becomes developed rejection. Ito pong invitasyon na ito ay meron pong reward at ang reward ay ang Panginoon mismo. At meron siyang promise na pag tinugis natin siya, sigurado we will encounter Him. Kaya nagme-make sense sa akin yung passage na Matthew 28:19-20. That if we go and make disciples and baptize people in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teach people to obey everything that Jesus commanded, sabi ng Panginoon, surely I will be with you. Surely you will encounter me. Surely I will never leave you. So the ultimate question is, at ang hamon sa atin nung ating pong Christmas celebration ay, tayo ba talaga ay willing mag-undergo ng pagsunod o pagtugis kay Kristo? Many of us will agree, mag-a-agree tayo na, oo, karapat dapat siyang tugisin, pero talagang willing ka ba talagang tugisin siya? Kasi kung willing kang tugisin siya, sa context nito mo siya dapat gawin. It is under the context of a disciple-discipler cycle. The spiritual reality ng ating relasyon sa Panginoon will reflect sa physical reality ng pagsunod natin sa mga disciplers natin or mentors natin or sa bawat isa na nag-lead sa atin. Ibig sabihin, we are ultimately willing to undergo this cycle. And praise the Lord, almost 100%, but not 100%, na nandito sa CTTP ng Carlan ay naandito na sa structure na ito. Praise the Lord. Amen? Dati wala tayong ganyan. Not 100%, but at least more than 90% ay nasa cycle na. Or nasa cycle na nga ba? So, dinifferentiate po sa atin ng ating pong mentor na yung disciple-discipler continuum or yung process, yung line process na from knowing Christ to making Him known. Na ito pong continuum na ito, itong linya na ito ay isang mahabang proseso ng paglago. From knowing Christ to growing in Christ to serving Christ to going forth for Christ. So praise the Lord sa mga bagong kumikilala sa Panginoon dito po sa lugar na ito. You are now being invited by God to be with us para tugisin si Kristo. At napakasarap pong malaman na nadadagdagan tayo. Amen? Hindi man mabilis, pero at least nadadagdagan. So, binanggit po ni Pastor Norman itong continuum na ito, pero binanggit niya na ang proposal niya, i-elevate pa natin. Na as we continue to lead, we continue to learn. Kaya ang sabi niya, cycle. Yung cycle ng patuloy na pagsunod, pagiging learner, pagiging disciple, at the same time paglilid ng iba ay hindi matatapos. As we lead, we learn. As we learn, we lead. Pero dagdagan natin. Itong cycle na to, gawin nating spiral. Na as we continue to learn, we lead, and then we level up. We learn, we lead, we level up. We learn, we lead, we level up. This is a continuous spiral cycle.
na we go back sa patuloy na pagkilala sa Panginoon pero hindi tayo mananatiling infant for the rest of our lives. So, kung nandyan ka na sa ganitong relationship, congratulations. Kung wala pa, I invite you to make a decision to really pursue Christ. Kung willing ka, papasok ka sa ganitong cycle. Ang pagiging Kristiyano at pagiging disciple ay walang pinagkaiba. You cannot call yourself a Christian if you are not a disciple. There's no different meaning do sa salitang yon. Willingly undergoing the disciple-discipler cycle is the ultimate pursuit of Christ. So ano ba yung relationship ng isang disciple-discipler, or para saan ba itong disciple-making journey po natin? Ito pong disciple-making journey is a relational, transformational, and reproductive process of helping people follow Jesus, become like Him, and participate in His mission. Ibig sabihin, gusto kong sumunod kay Kristo, magpapasakop ako sa isang discipler para patuloy na lumago. Yung spiritual reality must reflect sa ating physical reality. Ito pong discipleship, ang aim po nito ay to form us, every one of us, into Christ-likeness. Sabi ng Colossians 1:28, we proclaim Him, we admonish one another, we teach one another with all wisdom, so that we might present everyone without exception fully mature in Christ. And ito hindi lang para mag-improve tayo sa skill. Hindi tayo ito lang para para matuto tayong kumanta o mag-keyboard, or para magkaroon tayo ng makakuha tayo ng maraming kaalaman. Hindi, ito po ay patungkol sa pagiging kamukha natin si Kristo. It is all about Christ-likeness. And for us to really undergo the disciple-discipler spiral or cycle, kailangan po ng shared life, honesty, and proximity. At ang tawag natin doon ay intimacy. We need to, hindi lang hi, hello, kundi talagang, Brad, bumagsak ka ba sa kasalanan? Or, Brad, tulungan mo naman ako. Bumagsak ako sa kasalanan. Ayoko na dito. It's all about us becoming more and more like Jesus. Many people, even people in the church, they say they want God, but they don't really want God. They just want something from God. Do you really want God, mga kapatid? Ang sabi ng ating pong mga ngara last time, we are to pursue Christ in the context of disciple-discipler relationship in the most realistic and practical way that we can truly undergo the learning and leading cycle and spiral is that we continue to be vulnerable. Ibig sabihin, sabi ni Kuya Jancis last Sunday, to be vulnerable is to acknowledge that we need God. Ibig sabihin, we are being honest na all the time we need God. Pero pag nabubuhay ba tayo, para bang kailangan natin ng Diyos? Do we really act that we need God, or do we need something from God? That even church attendance can become a problem.
Which is, ang sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang araw na ito. Basic. Are we vulnerable before God and honest na, Lord, parang kung paano ako mabuhay, parang hindi ka kasali Naihingi na ba natin ng tawa dito ngayong taon? I pray na if we are guilty of this, that sometimes hindi natin sinasama ang Panginoon sa buhay natin. Let's pray and fast this week. Dahil may prayer and fasting tayo. may i-announce yun. Pero I'm very serious. We say we need God. Really? Are we honest enough to say, Lord, I need you, pero kung paano ako mamuhay, parang hindi ka naman kasali. Oo, busy nga ako sa ministry, pero wala ka naman doon. Sabi ni Kuya Jancis, vulnerability is living under the reign of Christ's truth. Ito yung pagpapasakop o pamumuhay na nagpapasakop sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Ang standard ng pamumuhay hindi sa kung anong nararamdaman, kundi anong sinasabi ng Panginoon sa salita niya. And are we really open to the Word of God? Last year, gaano karaming mga chapter or verses or book sa Bible ang nabasa natin? Or we say we are open to you, God, pero never naman natin kinopen yung Bible. Are we just being emotional? Or are we really open? Lord, lead me in your word. Teach me. Vulnerability means submission to the Lordship of Christ. Is Jesus Lord of your lives? Who directs your paths? Sino ang nag-i-influence sa mga decision mo sa buhay? Malalaman mo kung sino ang Lord mo. To be vulnerable and honest before God is to be submissive. Hindi lang to be open and honest. Lord, open ako. Yes, honest ako. Pero hayo kong magpasakop sa'yo. To be vulnerable is yung magkaroon tayo ng acknowledgement na, Lord, ito lang talaga ako. I need you. And I want to be open to you. Even in my nakedness, even in my shame. Kahit nakakahiya, bubuksan ko to, Lord. Alam mo yung pag naging vulnerable ka sa Panginoon, tapos tinanggap ka ng Panginoon at love ka ni Lord, naranasan mo yon. I tell you, you will never be the same. We know this dito. Pero have you experienced the loving kindness of our Lord? Na kahit kitang-kita niya lahat, pero hindi nagbabago ang pag-iibig niya. His love is from everlasting to everlasting. Vulnerability is the willingness to live truthfully, to be honest before God, fully exposed, yet trusting that grace will sustain us. Vulnerability, willingness to be truthful sa Panginoon at sa iba for application. At kahit exposed, yet we trust that grace will continue to sustain us. In this 2026, yan po ang lalakaran natin. Malay mo, hanggang 2027 at for the rest of our lives. So, walking in grace and truth, this will be our journey for this year. At kagaya ng binanggit ko last Sunday, this is not our invitation. Hindi to invitasyon ng mga leaders ng iglesyang ito. This is the invitation of God.
of Jesus Christ. Jesus is full of grace and truth. And the Word became flesh and dwelt among us. And we see His glory, sabi ni John. Kitang-kita namin yung glory ng Panginoon. Yung glory ng nag-iisang anak ng Diyos. Punong-puno ng biyaya at ng katotohanan. So pag pinag-usapan yung grace and truth, ang daming pwedeng topics. Kaya buong taon, di tayo mauubusan ng topics. But the real challenge is, how will you respond to His invitation? Paano ka tutugon sa kanyang paanyaya? Yung kaibigan mo, pag inanyayahan kang mag-Starbucks kayo, libre. Sama ka? O, syempre. Diba? Yes, yes, yo. Pag in-invite ka ng isang staycation, libre, sasama ka? Diba? Syempre naman, kung Hong Kong yan, di ba? Naantay ko na nga lang yung invitation nila Pastor Ate Maloy, baka naman. Biro lang. But all of us, we're being invited by Jesus na tugisin siya. Lahat tayo in-invite. Follow me. Come. Follow me. I am the God who is full of grace and truth. You want to experience grace? You want to live in truth? Follow me. But paano ka tutugon sa imbitasyon? Ang salita ng Panginoon, dinetermine na niya ang maraming dahilan bakit kailangan natin tugisin si Kristo. Now is the time to make the decision. Paano mo ipopursue si Jesus na punong-puno ng grace at ng truth? Paano? Paano ka tutugon? Mga kapatid, ikaw ba yung taong taon-taon na lang recommit ng recommit? Walang masama doon. Pagka nagbakasyon kasi December, January, andiyan ka sa church pero pagkatapos na ulit, mawawala ka na, babalik ka na lang ulit ng December. Ikaw ba yung ganito na ba yung cycle mo? Mga kapatid, you really make a decision. Ang sabi ng Panginoong Jesus, if anyone wishes, if anyone decides to come after me, this is what you will do. Deny yourself, take up your cross, and follow me. So it will start with a decision. It's not with the denying and dying to self. No. If you wish, if you really want to, even though you don't know what will happen tomorrow, but you really want to, a decisive act to respond to the love and grace of God. At ang pag-uusapan natin sa buong January ay merong challenge for us. Meron dalawang klaseng response na pwede natin gawin. Do you want it the easy way or the hard way? Sabi po, di ba doon sa message last time, possible response, pwede kang mag-respond doon sa invitation the easy way. You engage, you accept, you submit, you yearn. Or, pwede namang you hinder, you antagonize, you reject, or you deny. Anong response mo? Siyempre, yung sa easy way, madali. Dun sa hard way, hindi madali. Hindi po yun. Acronym naman yan. So, pag-uusapan muna natin, mga kapatid, unang response, will you engage or will you hinder the grace and truth? Ano yung engage, di ba? Sabi pa nga natin sa ating, ano nga ba yung ating experience Christ, ano daw? Papaliwanag natin ngayong araw yung engage na yan, yung salitang engage na yan. So, sabi sa Psalms 25 verse 5, lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation, for you I wait all day long.
Engage. Engagement. Lead me in what? Your truth. Pangunahan mo ako. Lord, pangunahan mo ako. Engagement. Turuan mo ako. Mga kapatid, how are you engaging the Bible? How's your prayer life? How's your quiet time? Are you doing this out of duty or delight? Do you want to pray? Do you want to read our Bible? Do we want to spend time with the Lord? Because we need to do this because I am a Christian, or because we really want to engage the Word because we want to encounter God? How's your engagement with God? It is the willingness to be led. Sabi nga, lead me in your truth. Willingness to be led in God's truth. Paano ko i-lead yung paano ko magiging willing na i-lead sa truth ng Lord kung never ko namang binubuksan yung word ni God, yung truth. Kung hindi naman ako interesado sa truth. Lord, willing ako pero hindi ako interesado sa truth. Hindi ka mo kayang isubmit yung sarili mo kung in the first place you are not really interested sa truth. So napakahalaga na to truly engage, to truly respond doon sa invitation of the God who is full of grace and truth. We need to engage or have the willingness to be led in God's truth or by God's truth. Or we are, in short, teachability. That's the basic attitude of being a disciple. We want to be taught and taught and taught again. We want someone who will teach us. Alam ko naman na yan. Magaling pa nga ako kay pastor. Hindi ko na kailangan ng magtuturo sa akin. You're not really engaging. Hindi ko kailangan magpasakop sa hindi ko kailangan pumasok sa isang discipler cycle. Then you are not really engaging. Jesus said, teach me to obey. To engage is to really have this attitude or willingness to be taught and taught all over and over again with accountability. To be vulnerable is to be teachable. Truth is engaged when we are vulnerable enough to be taught. That's the base. This is basic. So engage. Tapikin nyo nga yung katabi nyo, sabihin nyo, engage ka na ba? Hindi yung engage sa yung mga single dyan, alam ko na naman yung mga Oo, Rhea, wag ko masaktan. Malapit na yan. Will you respond dun sa invitation ni God to truly engage, or will you hinder? Sabi sa Romans 1:18, but the God who shows His anger from heaven against all sinfulness, wicked people who suppress the truth by their wickedness. To hinder is to suppress the truth. Hindi naman next week pa yung antagonize, pero dito yung pinipigilan mo. Paano mo pinipigilan? Hindi naman lantad na pagpigil, pero no, you suppress the truth. You know the truth, pero sinuppress. Explain pa natin. Yung word na suppress the truth, ito yung ibig sabihin, actively holding or restraining or resisting yung isang truth na alam mo. Alam mo naman, pero ayaw mo talaga. Immediate context, yung pag-suppress, hindi siya yung dahil ignorante ako. Hindi, active suppression to, ayaw mo talaga. Kasi ang sabi sa 19 to 21 ng Romans 1, God has made Himself plainly, alam nyo, yung eternal power and divine nature evident sa creation, yung knowledge na naglilid
na dapat yung knowledge natin dun sa creation na dapat nagli-lead talaga sa pag-honor, gratitude and worship, pero hindi ginagawa ng tao. They suppress the truth. Ang sinasabi ni Paul, hindi dahil sa hindi nyo kilala ang Panginoon, alam nyong may Diyos. Ang sinasabi lang ni Paul dito, alam nyo, deep inside, dahil sa creation at sa conscience na meron ka, alam mong may Diyos, pero you push down that knowledge. You don't want to submit to that God. Kaya nga ang sabi ni Paul sa Romans 1:20, you are not or you are without excuse. If anyone is in hell, hindi dahil dinestined siya sa doon. Hindi. Because you are accountable. All human beings are accountable before God. We are not without excuse. We know there is a God. But we don't submit to that God. This is the real problem. This is, ang sinasabi, ito yung talagang problema. We suppress the truth. We hinder. John and the apostle testify na ito si Jesus full of grace and truth. We don't want that grace and truth into our lives, and then we suppress the truth. We hinder. We go on our own ways. And we are accountable to that. We are not without excuse. So the challenge is, will you engage or will you hinder the grace of God? Tanungin nyo nga yung katabi nyo, ano ba talaga? Hinder, engage, or hinder? Ito, kunin ko po ang atensyon ninyong lahat. At dito po ako magtatapos. Ngayon pa lang tayo babasa ng salita ng Panginoon. Pero basahin natin ng sabay-sabay. Matthew 5:41. 1, 2, 3, go! Na-encounter nyo na yung verse na yan. Hindi yan masyado napapansin. Ito yung isang mensahe na, alam mo yun, parang siningit lang sa Sermon on the Mount. Ang sabi dito, kapag merong nagsabi sa'yo to go 1 mile, go with him 2 miles. Sa ibang translation, if someone asks you to carry a soldier's pack 1 mile, go with him 2 miles. Ano po ang context nito? Makinig po kayong lahat, napakahalaga nito sa salitang engage. Sa panahon ni Jesus, yung mga Hudyo, they are obligated by law kapag ka sinabi ng Roman soldier na dalhin mo yung aking soldier's pack. Kunyari, ako yung Romanong soldier, si Kuya Jancis ay isang Hudyo. Pag sinabi ko, pakidala mo, maglalakad ako, ikaw magdala ng bag ko, bagahe ko. Ako yung isang sabihin na natin, quote, militar, parang ganon. So, hindi siya pwedeng tumanggi. Obligado sila by law. Galit ang mga Hudyo sa ano na yan. Sa law na yan o sa arrangement na yan. Pero hindi sila makatanggi. Kumbaga, pag pinadala ko sa iyo yung bag, gagawin mo pa rin yan. Gagawin mo yan. Kasi obligado ka eh. Hindi pwedeng hindi. Pero tingnan niyo yung teaching ni Jesus. Pag may nagsabi sa iyo, dalhin mo yung bag ko, 1 milya, tapos galit na galit kayo mga Hudyo, tapos sasabihin pa ni Jesus, sobrahan mo pa. Gawin mo ng 2. Anong minimi ni Jesus? When you truly serve, you go beyond what is natural. You go beyond doon sa what is expected. You are not compliant. You are truly engaged. Bigyan natin ng mukha yan. Maraming mga Kristiyano involved pero hindi engaged. Compliant pero hindi surrendered. Yung involved, you show up physically.
ginagawa mo yung required mo, yung trabaho mo, tama naman. Nagre-respond ka kapag ka sinabihan ka. Ginagawa mo yung task mo. But that's minimum obedience. You're just compliant. But you're compliant. You attend. Wala kang absent. But to be engaged means, hindi ka lang nag-show up physically. You really invest spiritually. You're there. Hindi dahil lang gusto kong, kailangan ko nandun ako. Kundi, no, I'm really here. I'm present. I want to connect with you. Or my brother, my sister. I want to know your heart. I want to know the heart of my leader. I want to know the heart of my disciple. Kung yung involvement, yung compliance, ginagawa mo yung required, maganda naman yun. But when you truly engage, you take ownership. Kung involved ka, oo, nagre-respond ka naman kapag sinabihan ka. Pero pag ikaw engage, you initiate. Hindi ka nagre-react. Hindi ka, pag may nakita kang kulang, hindi yung pag may nakita kang, ay wala nito. If you're truly engaged, walang gumagawa nito, you will initiate to do it. Out of a joyful obedience to the Lord. You go the second mile. Kung yung isa task-oriented, ito heart-oriented. If you are truly engaged. Kung yung isa minimum obedience, ito masaya kang sumusunod. Yung involved, motivated ka kasi may pressure, may fear, may rules. Kailangan, no leader ako, kailangan lagi akong present. Baka masabihan akong ganito. You know, pag engaged ka, you're there, you're present because you are motivated by love and the Lordship of Christ. Yung compliant ka lang, yung involved ka lang, ang tinatanong mo, anong magagawa ko? Pag engaged ka, ang totoong tanong mo, anong gusto mo, Jesus? Yung andyan ka, compliant ka, involved ka, umo-obey ka nga, pero walang nangyayari. Walang pagbabago sa buhay mo. Pero if you're truly engaged, nag-o-obey ka kahit walang kapalit. Involved ka nga, pero ito temporary at conditional lang to. Anong makukuha ko? If you're truly engaged, this is really going life-to-life journey with Jesus. If you are involved, lalakaran mo 1 milya lang kasi you have to. But if you're truly engaged, lalakaran mo 2 mile because you choose to. Many believers are involved but not engaged. Compliant but not surrendered. Jesus calls us to go beyond compliant obedience into a joyful, willing surrender. If anyone forces you to go 1 mile, Jesus says, go with him 2 miles. To be honest, nahirapan ako mag-obey kila pastor natin, Maloy, lalo na pag magsusulat. Hindi nga ako nagsusulat sa school tapos magsusulat. Nahihirapan ako dahil hindi naman ako professional. Na-intimidate ako kasi hindi ko naman inaharal yung mga ginagawa ko. Naalala ko, maraming nawala sa worship team nung mga nakaraang panahon. Nag-aral ako ng keyboard nung bata pa ako, pero puro laro nasa isip ko, hindi rin ako natuto. Pero nung kinailangan, kasi wala nang tatayo, naalala ko, alas 12 ng gabi, mahina lang akong nag-aaral, isang kanta lang yun, 4 na oras. Kasi kailangan kong gawin, pero hindi dahil kailangan kong gawin, kundi sinabi ng Diyos na gawin ko. You know what I discovered? Ganun pala yung when you run the 2nd mile.
it is the most joyful thing to do. That you do things because you don't have to, but because you choose to. Last board meeting, pinaggawa ko ni Ate Maloy ng ano ba yan? Working paper. Hindi ko naman alam ano ibig sabihin ng working paper. Pero hindi nila alam. Kunyari alam ko, pero pero ginawa ko. Sabi ko, kaya ko pala. Inedit lang nila, pero okay na rin. But you know what I discovered? When you run the second mile, you will see who Jesus is. You will discover His goodness and His power and His grace and His love. Nothing compares to that. Nothing. He is really worth it to be pursued. Will you run the second mile this year? Let us all stand and pray. Will you commit to God na, Lord, this time, hindi lang ako involved. I will truly engage. I will not just comply, but I will truly commit myself and surrender everything to you. So this time, let's have a 1-minute silence and let's evaluate ourselves and ask ourselves. Focus our mind. Talk to God. Talk to Him. Individually, all of us, makipag-ugnay tayo sa Panginoon. Oh God, your love is from everlasting to everlasting. We cannot outgrow your love for us. Nothing we can do. There is no enough reason that you will unlove us, that you loved us. But you continue to shout and invite us to respond to you. And Lord, alam naming mahal mo kami, pero gusto rin naming sabihin sa oras na to na, Lord, mahal ka rin namin. You will never demand to us the perfect love. But you just want a relationship. Kaya Lord, as you invite us to pursue you this year, may this be a joyful pursuit of a joyful obedience because we love you. Patawarin niyo kami, Panginoon. If ang dami naming mga reservations, if ang dami naming mga maskara, Lord, simulat sa pool pa lang, binigay mo na yung kaisa-isa mong anak upang mag-engage sa amin, sa mga makasalanang katulad namin. And you invite us na mag-respond, na hindi ihinder yung truth, na hindi ihinder yung grace, kundi we truly engage yung grace and truth. Kaya Lord, ngayong linggong ito, we will commit our lives. We will once again, though we fail many times, but Lord, help us
We want to engage, not just involve. We don't want to hinder yung invitation mo, kundi we want to be in. Thank you, God, for your steadfast love na palaging bago kada araw. Salamat, Panginoon. And as we transition to our communion, we pray, Lord, na ma-remind kami nung ginawa mo sa amin, Panginoon. Nung binigay mo ang kaisa-isa mong anak at naging willing si Jesus, hindi siya compliant, si Jesus hindi naobliga, He voluntarily gave up Himself for us. At dahil ginawa yun ni Jesus, as we partake the bread and drink the cup, we say, no, Lord, we respond to you. Not because we have to, not because we are obliged to. We will respond to you because we choose to. We want to also voluntarily pursue you. Thank you, God, for this wonderful invitation of knowing the surpassing worth of Christ Jesus. Thank you, God. What a great reward that we have to know you. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, ng mga elemento ng nagsisimbolo po ng dugo at katawan ni Kristo. Salamat, Lord, sa patuloy na biyaya niyo sa amin. And sobra-sobra ang biyaya mo sa amin. Kaya, Lord, tatanggapin namin ito ngayon. At lalakad kami ng may panibagong commitment sa iyo. Thank you, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, sa pagkakataong ito, tayo po'y umawit at umila para kumuha po ng mga elements. Dapat pagbubulan ng paan at wagas mong pasilaw. Habang walang kaya nang masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Yakap mo po sa
Jesus said to them, "Truly, truly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, I live because of the Father. So whoever feeds on me, he will also live because of me. And this is the bread that came down from heaven. Whoever feeds on this bread will live forever." At the Last Supper, Jesus took the bread and broke it and said, "Take, eat. This is my body broken for you. As often as you take it, remember me." Sabay-sabay po natin kainin ang simbolo ng katawan ni Kristo. Then again, on that same night, Jesus took the wine and blessed it, then said, "Take, drink. This is the cup of the new covenant in my blood. As often as you drink it, remember me." Sabay-sabay po nating inumin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Purihin po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Patuloy po tayong manatili sa presensya ng Panginoon. And as we sing this last song, and habang tayo ay nakapag-reflect with God kanina, are we truly engaged, or are we hindering, or are we just involved with Christ? But God's invitation is engage with Him, to engage with Him, because in Him there is fullness of life. So habang naawit po natin itong huling kanta, patuloy po tayong makapag-ugnay sa Panginoon, and lumapit tayo with humility, acknowledging that He is God of our lives. He is the Lord of our lives. Nanunumbalik sa iyong paglinang, dinadalangin ang
ko sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sing again, nanunumbalik, nanunumbalik sa iyong paglinga. Dinadalangin ang iyong tanggap. Hinahanap ang iyong katwiran. Nagkiyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari. Sabihin mo sa Panginoon, maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, Lord. Muli sa iyong presensya, tinatanggap ka namin sa aming mga buhay. Maghari ka sa aming puso at isipan, Panginoon. Maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Pagnayin natin, Panginoon. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Saan pa? Maghari ka, maghari ka, maghari ka.
Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Humaya tayo na may dalang panibagong galak. Galak na nagbumula sa kaugnayan natin sa Panginoon. Galak na gagawin ng mga bagay ang pagsunod kay Jesus hindi dahil sa tayo napipilitan kundi dahil mahal natin siya. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Diyos Anak, at ang pagsama ng banal na Espiritu ay sa ating lahat. Humayo po tayo ng patuloy na nakikipag-ugnay sa Panginoon. And pagpalain po ang bawat isa. Sa Diyos po ang papuri.